At ayan, meron po tayong isang napakalaking balita na gumising sa buong XRP community ngayon. Habang inaasahan ng marami na magkakaroon na ng pinal na desisyon ang Kongreso bago ang kanilang break, may biglang pumasok na balita mula po dito sa ating source na si Times Tabloid na nagpapatunay na ang Senate ay nagdesisyong i-postpone ang pagboto sa Clarity Act. Hindi na po ito basta-basta balita lang. Dahil ang inaasahang botohan ngayong August ay tuluyan ng inilipat po sa buong buwan ng September. Ayan, si dating Fox Business journalist dito na si Eleanor Terret at ang politico reporter na si Jordan Carney ang nagkumpirma nito. Mismo si Senate Majority Leader John Thune ang nagbigay ng linaw na ang liderato ay planong i-teed up o ihanda muli ang bill sa sandaling bumalik sila mula sa recess. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang mga dahilan sa likod ng pagkaantalang ito at kung ano ang ibig sabihin nito para sa ating lahat ng walang halong komplikadong technical charts. Kaya pagsasama-samahin po natin ang mga opisyal na pahayag at mga opinyon para maintindihan ang buong sitwasyon. Bakit ba gusto ng mga senador na ituloy ang botohan noon pa man? Yan, bago pa man dumating ang desisyong ito, mainit na ang usapan sa loob ng Senado. Si Senator Cynthia Lummis ay hayagang nagsabi na dapat ay magtrabaho pa ang Senado kahit na mismong weekend para lang matapos ang botohan bago mag-recess. Mas pinatindi pa ito ni Senator John Kennedy nang magbigay po siya ng babala na kapag umalis ang Senado na walang positibong boto, ang odds o ang porsyento ng tagumpay ay lilipat pabor sa mga kumakalaban sa bill. Pareho po nilang ipinilit na kailangan ng agarang aksyon, pero sa huli ay nanaig ang desisyon ng liderato na i-punt o i-postpone ito. Kung susuriin natin ang pangyayaring ito, malinaw na may matinding banggaan ng mga priority sa loob ng gobyerno. Para sa akin, ang ginawang pagpilit ni na Lummis at Kennedy ay isang patunay na alam nilang sensitibo ang timing sa crypto space. Sa kabilang banda naman, naglabas din ng pahayag si Senator Elizabeth Warren kung saan sinabi niya na hindi pa rin naaayos ng Kongreso ang kanilang mga pangunahing problema tulad ng corruption, consumer protection at national security. Kahit magkaiba sila ng pananaw ni Lummis pagdating sa solusyon, tama si Warren sa naging forecast niya pagdating sa timeline na mukhang aabutin na tayo ng September bago magkaalaman. Kaya ang opinion ko po rito ay ang pagkaantalang ito ay hindi po katapusan ng mundo, kundi isang natural na pampasakit ng ulo sa politika sa Washington na kailangan nating tanggapin bilang bahagi ng legislative process. Ngayon ay ano ba ang tunay na pinag-aawayan sa Clarity Act? Para maging matagumpay po ang Clarity Act sa pagpasa, kailangan ito ng 60 votes. Sa kasalukuyan, mayroon na po itong 51 confirmed votes, kasama ang suporta ng hanggang 10 Democrats. Marami na sa mga ethics problems ang naayos o naresolba na ng grupo, kaya naging maganda na sana ang takbo. Ang problema, may isang malaking issue pa rin na nagiging dahilan ng pagtatalo. Ang tanong kung ang state attorneys generals ba ay dapat magkaroon ng otoridad na i-issue ang department na issue yan ang Department of Justice pagdating sa ethics enforcement. Ngayon ay dito po makikita ang ugat kung bakit na-stuck o naipit ang bill. Ang Republicans at maging ang White House ay mahigpit na tumututol sa probisyong iyan. Kahit nagtulungan sina Senator Tom Telles at saka Robin Gallego para mag-negotiate,
mag-negotiate at humanap ng gitnang kasunduan, nauwi po sa wala ang kanilang pagpupuyat dahil walang narating na pinal na kasunduan. Para sa akin, ang usaping ito ay tungkol po sa kapangyarihan at jurisdiction, hindi lang basta tungkol sa kripto. Ayaw ibigay ng White House ang ganitong klaseng kapangyarihan sa mga state officials laban po sa Department of Justice. Kaya ang opinion ko po rito ay simple lamang. Habang hindi po nagkakasundo ang executive branch at ang mga mambabatas sa partikular na probisyong ito, mananatiling nakabitin po ang bill anuman ang gawing pilit ng iba nating senador. Ngayon ay bakit naman September ang susunod na bintana ng pag-asa? Dahil kinumpirma na mismo ni John Thune na sa September na muling haharapin ang bill sa pagbabalik ng Senado, mayroon na tayong malinaw na target window. Pero kailangan nating maging makatotohanan. Ang pagkakaroon ng schedule ay hindi isang garantiya na maaprubahan agad ito. Pagkabalik nila galing recess, sasalubungin agad sila ng 2026 midterm election cycle na siyang magpapaikli sa oras ng mga sesyon sa floor. Kung magtatagal pa ito, ang isang bagong Senado na papasok ay baka mauwi pa sa pag-uulit o pagpapalit ng buong proseso. At ngayon, ito po ang pinakadelikadong parte ng balita para sa akin. Naalala niyo ba ang naging prediction ni Senator Cynthia Lummis noon? Sinabi niya na kapag pinalampas ang kasalukuyang bintana ng pagkakataon, ang maayos na crypto legislation ay maaaring maudlot at umabot pa ng hanggang 2030 na taon. Matapos po ang napakahaba at mainit na mga negosasyon, mukhang nagkakatotoo ang mga pangambang iyan na hindi ito madaling maipapasa sa paraang gusto ng marami. Kaya ang opinion ko po rito ay kailangan natin maging handa sa mahabang pasensya. Ang September schedule ay mabuting balita dahil may petsa na tayong aabangan. Pero ang kompetisyon sa oras dahil po sa eleksyon ay magiging isang malaking pader na kailangan nilang basagin sa lalong madaling panahon. Ngayon ay magagawa kaya ni Trump na pilitin ang Senado? Isang usap-usapan ngayon sa loob ng community ang tanong kung may kapangyarihan ba si Pangulong Trump na legal na pilitin ang Senado na manatili sa session at huwag mag-recess para lamang iboto ang Clarity Act. Ayon po kay Meta Lawman, isa po siyang kilalang attorney sa crypto space, oo, si Trump ay may legal na otoridad na kansilahin o pigilan ang August recess ng Kongreso kung nanaisin niya. Pero bago po tayo umasa ng sobra sa ideyang iyan, may isang malaking catch. Wala sa mga kasalukuyang ulat ang nagsasabi na balak gamitin ng presidente ang kapangyarihang iyan. Kahit mayroon siyang legal authority na gawin ito, kung walang direktang sinyalis mula kay Trump na gagamitin niya ang kanyang kapangyarihan, mananatili lamang itong teorya. Ang pananaw ko rito ay makatotohanan. Si Trump ay may ibang mga prioridad din sa politika at ekonomiya. At hanggang hindi po siya naglalabas ng direktang utos o babala sa Senado, ang September timeline ang tanging makatotohanan pagkakataon na mayroon tayo. Kaya wag po nating iasa ang ating pag-asa sa isang aksyong hindi naman sigurado kung mangyayari. At ayan sa kabuuan, ang pagkaantala po ng botohan sa Clarity Act ay isang malaking pagsubok sa katatagan ng ating paniniwala sa regulatory clarity. Ang desisyon ng Senado na i-postpone ito patungong September sa kabila ng pagpupumilit ni na Senator Cynthia Lummis at John Kennedy ay nagpapakita lamang kung gaano kakomplikado ang sistema sa Washington. Ang hindi po pagkakasundo tungkol sa State Attorneys General at ang Department of Justice ang naglagay po ng preno
sa dapat sana ay mabilis na proseso. Sa kabila ng lahat ng ito, ang pagkakaroon po ng malinaw na petsa sa pagbabalik nila sa September, kasama po ang usapin tungkol sa posibleng pakikialam ng administrasyon, ay nagbibigay po sa atin ng bagong perspektibo. Ang mahalaga ngayon ay manatili po tayong nakatutok sa mga susunod na kaganapan nang hindi po nagpapadala sa matinding emosyon. Ang mundo ng cryptocurrency ay patuloy po na umuusad at ang mga balitang tulad nito ay bahagi lamang ng mas malaking laban para sa formal na pagkilala sa ating industriya. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa inyong panonood. Maaaring panoorin na rin po ninyo sunod ang recommended video natin dito.